Dalawa, talaga. Okay, magandang umaga sa inyo Pilipinas. Ito ang part 2 ng aking live. Tapos na yung bakbakan dun sa korte. Nag-enjoy ako. Kasi magaling talaga si attorney. Galing si attorney. Pakilala ko muna sa inyo, attorney A. Sarato. Napakalupit. Hello! Magandang umaga, Pilipinas. Dapat tayong viewers eh. May konti meron na. Nasa hundreds na uli yan mamaya. Tuloy-tuloy lang habang naghihintay. Numero tayo, iced tea. Ayan, meron na. Taong bayan, kamustahin niya. Good morning everybody. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Magandang umaga sa inyo lahat. Today is a very good day. Today is a very beautiful day. Medyo maaraw pero hindi masyadong mainit. Nasa Baguio kami ngayon. Maganda ang temperatura dito. Akala mo naka-centralized na aircon. Hindi ko lang alam kung mananatiling ganito hanggang kabuuan ng paghapon. Pero napakasarap ng panahon ngayon dito. Andito kami ngayon sa Good Taste Restaurant. Good Taste Restaurant, yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na robot yung nagsuserve. Pero mo, tangina, sinong mag-aakala na robot yung magsuserve ng pagkain? Minsan panahon, imposible yan eh. Pero dumating na tayo ngayon sa panahon na sa sobrang bilis ng teknolohiya. Sobrang bilis ng teknolohiya. Puta, nagsuserve dito, robot na. Shoutout Canada, magandang umaga sa inyo. Okay, mga taga-saan muna kayo. Basahin ko muna yung taga-saan kayo. Para yun na rin yung pinaka-shoutout ninyo. Tapos ako ay, gaya pa rin ng dati, huwag sumama ang loob ninyo, pero tinatamad pa rin akong gumawa ng TikTok account. Nakakainis kasi yung huli. Utang inang yun, nadali. Pa 1 million followers na ako, nadali pa eh. Sarap. Sarap ng buhay. Sultan Kudarat, magandang umaga. Sofia. Lorna, Australia, good morning. Sila mag-consult. How's it going, mate? Okay. Quezon Province, Dominic Aranilla. Idol ko to, sarap ng advice, marami matututunan. Shoutout watching from Samar, si Jilly. Donna, shoutout daw. Sino Donna to? Hello, magkakilala pa tayo. Si Donna, okay. Lemar, Cebu, hello. Magandang umaga sa inyo. Paete, Laguna, Imus, Cavite. Okay, ngayon special edition ng live ni Project 1M. Kasama ko ngayon si Attorney Ace Corrado. So, we will be having a free legal consultation sa mga may problema sa batas. Welcome din kayo na umakyat sa live para makapagtanong din dito at the same time. Assalamualaikum. Walaikum salam. Norsad, kamusta kayo? Sorsogon, good morning. Tata, good morning. Reynaldo, good morning. Marilao, Bulacan, good morning sa inyo dyan, Maymay. Naga City, Camarines Sur, Imelda. Visayas, Barangay Solong, Laban para sa bayan. Texas, USA, kamusta kayo dyan? Bicol, pwede kang umidlip muna dyan. Yung trip mo. Lagyan muna ako na ito sa perasan. South Korea, Alan, good morning. Okay, sige, meron nang magtatanong. Yung mga gusto umakyat sa live, nandito yung apat na square sa may bandang gilid. Andyan yung option para mag-request na umakyat sa live. Sige, meron nang magtatanong. Kay Kirby So muna tayo. Kirby So, sana alam malakas. Umaga, Pilipinas. Morning. Morning po. Ito isa sa mga pinakamalulupit na orado, top 10 to. South Korea, ano man sa'yo? Wayne, Canada. Ayan, hingi na ako advice. Ayan na. Ayan, sakto. Okay, babasahin natin ito. Hingi po advice. May nakaget to know ako. Napansin ko na sinabi na di ko daw jowa. Ayun, hanggang sa nainis and eventually, tinatawag niya akong brother. Ano gagawin ko? Na brother mode ka. Utang na brad, walang pag-asa yan. Dapat yan tanongin dyan si Ato eh. Ang mabigat dyan, LDR, brad. Okay tayo dyan. Wala pag-asa yan, brother. Wala sa akin. Sa tingin ko hindi man ako expert dyan pero may honest opinion na lang. Sige. Hindi talaga ikaw gusto niyan. Kasi ang babae kung gusto ko talaga sa umpisa pa lang, ipaparamdam niya na sa'yo. Sabi nga ng mga
dito, mga Batanggel. Hindi ka gusto niya? Oo. Paala mo gusto ka? Hindi totoo yun. Oo. Nalito ko to. Oo. So, ayan, yan lang. Yan, sabihin mo diretso, di ba? Oo. Hindi ka trip nun, bro. Diretso, mubong ka na kagad. Dahil babae sa mundo. Pero- There's fucking 8 billion of us, kalahati doon, kalahati kabilang doon. Teka lang, maisingit ko lang, baka nahihiya po kayong mag-consult sa akin kasi mababasa. Pwede niyo po akong i-consult. Libre to online. I-message niyo po ako sa at Attorney Ace Randolph Corrado. Yeah. So may mga legal consultation din ako. Attorney Ace Randolph. Batanggenya. Oo. Yun, pagpapasa ng Bible ako, di pa alam yan. Asan? Yan, no? Saan po na pagpapasa ng Bible? Kaninong libro? Personal experience ko. Personal na Hindi ba experience. sa harapan muna? Ganun magbasa, di ba? Hindi. Mahirap. Boring masyado yung Genesis. Okay. Kasi simula mo sa Genesis. Kasi ako, pag ordinaryong tao, syempre kagaya ko, babasahin ko, harap Doon sa ko na. pinakauna, Umpisa ko oo. na. Pero hindi yun. Kasi Genesis is the creation, di ba? Boring. Okay. Boring Genesis. So ano i-recommend mo sa kanya? Kung ako magre-recommend, medyo ma-action, napapakinabangan mo na agad-agad. Simula mo sa kawikaan. Kung medyo mahilig-hilig ka naman sa kwento. Kasi sa kawikaan kasi, Ano English ang kawikaan? Proverbs. Proverbs. Okay. Sa kawikaan kasi, bawat verse, mapapakinabangan mo na agad-agad. Applicable in real, Applicable na agad. Applicable Day-to-day. na agad. Oo, day to day. Kung gusto mo naman na medyo ahead ka lang ng konti, pwede kang Ecclesiastes. Ecclesiastes. Sa Tagalog nun, ang mangangaral. Ecclesiastes, ang mangangaral. Okay. Simulan mo muna doon sa dalawa. Once you get a hang of it, tapos hindi na masyadong boring para sa'yo kasi alam mo yung parang nagkaka-interest ka na, o tsaka mo ngayon banatan yung, I will say, kung sa bagong tipakilaman kayo. Ito, sakto. Si Tony Legal na Tony. batas. Sige. Legal yan. Sabi rito, ako nga, boss, ask ko po about land title, pa-share ng kaalaman, boss. Ayun na nga. Pa-share ng kaalaman, boss, kasi lolo ko nakapagbayad ng tax sa lupa since 1950 to 1978. Natigil hanggang ngayon, pero nakapag-name sa tax deck at deed of donation na sa amin po. May selyo yung old papel galing BIR po. May umangkin ngayon na sa kanila daw at mapera sila. Wala kasi kaming pambayad na attorney. Okay. Teka lang po. Nandito na yung AI na nag-deliver. Video natin to. Ito po yung AI na nag-deliver. Sasagutin ko po yan. Sasagutin ko po yan. Papakita ko sa inyo. Isang malapit na. Nandito kami ngayon sa Good Taste Restaurant. Kasama ko si Atty. Star. Gusto ko lang pakita sa inyo to. Ito na ngayon yung, hindi ko alam kung AI ito. AI o, basta robot ito, robot. Nagdi-deliver ng pagkain. Pwede natin kunin. Sabi, oo, baka umalis. Baka umalis yung robot. Okay, so yung robot, yung nagdi-deliver ng pagkain sa lamesa. Papakita ko pala sa inyo. Ito. Ayan o. Ito AI na nag-serve sa akin. Papakita ko lang sa inyo. Yung robot yung nagdi-deliver. Kita mo yan? Ayan, wala nagko-control. Wala nagko-control. Oo, as in galing sa kusina, nilapag lang nila dyan. Tapos ngayon, diniliver sa amin. Robot yung nag-deliver ng pagkain. So, finish na. Pipindutin mo yung finish. Pakita mo na. Pipindutin yung finish daw. Pipindutin yung finish. Ayan, ngingiti. Oo. Bye-bye. Bye. Ingat. Okay. Wala nang tungkol na. So, sagutin natin. Tulungan natin yung kababayan natin. Tulungan natin yung mga kababayan natin. Okay. So, bago mo angkin ng isang land title o isang lupa, dapat po alamin niyo muna kung may titulo, yung kumukupkop o yung nangaangkin. Anong ibig sabihin titulo? Unang-una, may titulo ba siya sa lupa? Kasi base sa sinabi mo, lupa ng lolo mo yun. From 1950 to 1970, siya nagkabayad ng amilyar o yung tax debt. So, tignan po muna natin, bumalik po kayo sa Registry of Deeds, baka meron pong nagkaroon ng benta ng lupa na hindi dineclare ng lolo nyo. Sa Registry of Deeds kasi, doon nare-register kung sinanla ba yung lupa o binenta po ba o dinonate. Naka-register po yan doon sa Registry of Deeds kung saan po yung sumasakop. So wag po kayong basta-basta maniwala, wag po kayong basta-bastang matakot. Suriin nyo mabuti mga dokumento kung original. Yun po yung may papayo ko po. At saka kung, kaya po, pwede nyo po i-follow up ng consultation, message po sa aking Facebook page. Pwede rin po kayo magpunta sa Public Attorney's Office, libre naman po doon. Magagaling po mga abogado doon. Yosh. Okay. Taka tayo ng audience ngayon. Kerbiso. Okay. Aba, meron pala niyan, ha? Meron. Sige, Mas maganda yung sa TikTok. Sige. Yung sa Facebook, maraming glitches. Okay, bago tayo kumain. Yan, sige. Actually, pwede na tayo kumain. Go. Itabi mo. Habang nag-aantay tayo ng kanin na yan. Plato na lang, set na lang ng plato.
Sige, abangan natin. Babasa muna ako habang inaantay natin. Sabi ni Julie, ako daw yung crush niya, idol crush. Ako ba yun? O, Curviso, wala na. Ayan, Curviso. yes, Curviso. Sakto, lumusot. Okay. So, Curviso. ah, Brother, balita, taga saan ka? taga dito sa Quezon City. Quezon City. Okay. Ano tanong mo, brother? Taga dyan ako. Saan sa Quezon City, brother? Dito lang sa may South Triangle. Saan? South Triangle. San Carmen? South Triangle. South Triangle. Bingil lang. Okay, Oo. sige. Jake, wala kayo. Go. Ano tanong mo, pero brother? wala po akong masyadong tanong sa sa pabatas. Pero lang Okay. po. Thank you Brother Chai kasi may na ako. Nakaipon na ako ng 6 digits. Nakaputa ka na. Yan ay pinapalakpakan. Pinapalakpakan yan. Pinapalakpakan. Kung may tanong man siguro ako. Kung may tanong po ako, Tangina ko, hindi na lang mayaman na mga Pilipino. Tontuwa ako, putang ina celebration ngayon. Kakain ako ng masarap ngayon dahil sa'yo. Hello, atuloy ako. Kita tayo soon. Oo, sige brother. Baka may mga tanong ka, mapagsilbihan kita. Ang tanong ko lang is nakaipon ako 6 digits. Ito Okay. ba ako resign sa trabaho ko? Wag. Nga. Nakaipon ka 6 digit, pwede ka na ba mag-resign sa trabaho? Wag. Diretso yung kita, wag, brother. Primary bread and butter mo yan, wag. Ang gawin mo, kung ano man ang gusto mong gawin, pagkakitaan mo muna. Yun muna. Pag kumikita ka na ng halos doble ng kinikita mo sa trabaho mo, tsaka ka ngayon umis ka po. Kasi oo, nakakasuya nga employment, pero alam mo, sobrang secured ng employment, tsaka nga nakaipon ng 6 digits. Eh. Sobrang secured yan, brother. Para mapalitan mo yung level of security ng employment, kailangan yung kinikita mo dun sa ibang paraan ng paghahanap buhay mo, dapat halos doble na ng kinikita mo sa employment, brother. Galing boss masasabi yung ko sa'yo. yung 6 digits galing po sa sa ibang negosyo. Okay. Kung galing pala sa ibang negosyo yun at hindi pala galing sa employment, kung medyo malapit na kahit paano, pumapantay na sa sweldo mo, tapos lumalapit na sa doble ng sweldo mo, pwede ka na mag-resign, puntahin ka na dyan, brother. Ibig sabihin yan, lalo pa lalaki yung negosyo mo pag tinutukan mo. Eh kung yun nga hindi ka pa nakatutok, malaki na naiipon mo eh, lalo na pag tumutok ka. Oo, nasa na rin eh. Nasa 300k na rin. Ayos, good. Pero you have to make sure, brother, na hindi yan niche market na malapit ma-obsolete anytime soon, ha? Kasi baka magkamali ka. Tipong, alam mo yun, ngayon, relevant ka sa merkado, bukas makalawa, hindi na. Baka magkagulatan. You have to make sure na sobrang sustainable niyan for the next 5 years mananatili ang ganyan negosyo. Okay. Sige po. Para hindi magkagulatan. Kasi baka mamaya, nag-resign ka sa trabaho, tapos after 1 year, wala na yung negosyo mo, nagapak na dahil hindi na relevant sa merkado. Ayun nga eh. Siguraduhin mo muna, palawakin mo muna. Pag napalawak mo na, hindi ngayon. O tsaka ka mag-resign sa trabaho. Ang dali-dali lang naman mag-resign, brother. Sobrang daling mag-resign, pero mahirap makahanap ng trabaho na katulad ng dating trabaho mo na nakakaipon ka at the same time. Yun, nasigurado ko sa'yo. Madaling mag-resign sa trabaho. Mahirap pumanap ng trabaho maganda, bayad. O mo? Apa. Follow-up question, brother. Yun lang po. Marami. Ganito, may second question ka. Ako. Yung about naman sa Bible. 'Di ba brother, kapag nagbabasa ng Bible ang believer, may Holy Spirit sila. So yung Holy Spirit yung nagpapaintindi. Pero pag hindi ba believer, hindi sila pinapaintindi ng Holy Spirit or ano po bang nun? Pag sa mga hindi believer. Kanya-kanyang unawa. Kanya-kanyang unawa. Kanya-kanyang unawa. Kasi tinan mo, basahin mo yung 4:4 ni Marcos, makaintindihan mo. Nakasulat doon, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng iwaga ng kalangitan. Ngunit sa kanilang nasa labas, ang lahat ng bagay ginagawa sa talinhaga upang kung sila'y magsitingin, hindi sila makamalas. Upang kung sila'y makarinig, hindi sila makaunawa. Hindi mo talaga mauunawaan. Encrypted yan, brother. Salita ng Diyos, encrypted. Okay. Hindi birong Hindi birong endeavor ang maintindihan mo yung salita ng Diyos in general.
Kasi isipin mo, ginawa yan nung isinulat yan ng mga tao. Pero inspired yan nung gumawa ng lahat ng bagay sa buong universo. Siyempre, kapag ka naintindihan niya ng mga sinaulo, alam naman ang Diyos na gagamitin nila sa katarantaduhan yan. Eh. Nakita niyo yung mga nanghihingi ng 10% ng sweldo niyo. Diba? Hindi ba makatarantaduhan yan? Alam naman nilang utos ni Moises yan eh. Alam naman nilang, oo, sige, utos yan ng Diyos noon. Pero inutos yan sa panahon ni Moises, hindi sa panahon ng Kristyanismo. Kaya tignan mo, humanap ka ng talata na si Kristo iniutos sa mga Kristiyano na magbigay ng 10%, wala kang makikitang ganun. Wala. Pinipilit lang naman nilang hilutin yung talata ng Biblia para sumang-ayon sa gusto nila. Kasi malakas pagkakitaan yung 10% na yun eh. Eh isipin mo, kung sa mga ganong klase ng mga tao ibibigay ng Diyos yung pagkaunawa, edi lalo nilang pinagkapirahan yung salita ng Diyos. Sige, okay na muna yun. Next na tayo, nawala si brother eh. Ay, andiyan ka ba ba, Kirby? Ito. Nawala. Eh, isa pa, balik ka ulit. Halika. Tambak. Pumasok yung kanin sa ilong ko. Mahirap yung kapag kain noodles, pumasok sa ilong ko. Brother, yun ang sagot ko ron. Okay, yun nga po. Hindi madaling makunawaan yung salita ng Diyos pagdating sa mga siraulo. Kasi yun nga yung sinasabi sa Biblia, sinisinsay ng mga walang tiyaga. Na kahit yung sarili nilang sinasabi, hindi na nauunawaan. Alam mo, katulad lang nung nakaraan, may nagsasabi, yung ano daw ika, kaligtasan daw ika, sabing gano'n, hindi na daw ika kailangan gumawa. Wala namang nakasulat sa Epeso na kaligtasan sa apoy yun. Alam mo, basahin mo yung buong Epeso 2:8. Wala nakasulat sa kaligtasan sa apoy yun. Eh, hirap kasi sabihin sa mga ibang tao, akala nila, pag sinabing kaligtasan lang sa apoy, wala nang iba. Kaligtasan lang sa parusa, wala nang iba. Pero babasahin mo yung buong kapitulo 2 ng Epeso. Wala kang mababasa doon na yung apoy ng impyerno, kaligtasan yung apoy sa impyerno. Kasi hindi pa nga, hirap sa mga tao, hindi pa nga dumarating yung paghatol, biglang ligtas na kagad kayo. Huwag nyo kakalimutan, papaalala ko lang sa inyo, lumitaw minsan panahon si Judas, sumampalataya din. Huwag naman sabihin hindi sumampalataya si Judas. Kasi nakakasama nga nila Kristo eh. Di ba? Nakakasama eh. Sasama pa naman yung tao na yun kung hindi sumasampalataya. Pambira naman kayo. O eh, huwag niyo naman sabihin sa akin maliligtas kahit si Judas. Ewan ko sa inyo, bala kayo sa buhay niyo. Hindi na daw kailangan gumawa para maligtas. Tama talaga yung sabi nung kanta eh. May mga kumakalat na balita na ang kaligtas ay madaling makuha. Akala nyo lang yun, madaling makuha kaligtasan. Yun ang akala nyo. Anyways, follow-up question, brother. Wala na po, yun lang po. Salamat po. Okay, thank you, brother. Bye-bye. Thank you. Sarap ng buhay. Sige, please. Yung mga typewriter. Ano pa akong typewriter? Ano? Typewriter. Hindi. Ewan ko ba ang typewriter na to? Sagad umaga sa inyo, Pilipino. Naglalag ba? Naglalag. Tara, ayusin mo natin yung internet. Naglalag daw. Okay na siguro. Okay na siguro. Yung mga gusto makit sa live, andito yung apat na square. Dito. Apat na square, just may bandang baba. Andyan yung option para mag-request o makit sa live. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Special edition ngayon ng Project 1M Live. Kasama ko ngayon si Attorney Ace Murado. So yung mga, special edition. Yung mga gustong magtanong na may kinalaman sa legal, meron tayong swerte, nandito si Attorney Ace. So pwede kayong umakyat sa live. Yung mga, gano'n pa rin, yung mga usual na tanungan pa rin, pwede nyo pa rin itanong. Pero ngayon, meron tayong additional hands to help us sa pagsagot sa mga tanong. Ba? Ano agahan mo, Pilipinas? Anong ulam nyo kanina? Anong ulam, idol? Meron kaming chop suey. Meron kaming, anong tawag dyan? Chicken? Ito, butter chicken. Ito, sardine. Butter chicken. Butter chicken pula? Ibang kulay dito sa Baguio. Gumawa ng may plano yung kulay. Buttered na naka-sweet and sardine. Tapos meron tayong ang tawag dito. Adobo. Adobo. Fried adobo yan. Fried. Adobo with, With chili.
Bell pepper. Welcome to Baguio. Naka-good taste po kami. Gusto ko dito na good taste. Kasi mura. Baka masarap. Masarap. Maraming serving. Maraming serving. Ito lahat na to, pagkain namin. Gano'n to? 1 for 1.6. 1.6. Ewan ko, iwan naman nagbayad eh. Delivery lang ako ni Atty. Ace. 1.6 to, 1.6. Lahat na to, 1.6 lang. Imagine mo, apat na kami kumakain, good for 6 person to. 1.6 lang. Kasama pa tayong bouncer. Bounty pa ako. Brother, patingan mo na. Pakya mo kasi ng lahat mo. Alam, baka gawin eh. Baka gawin eh. Nantik na. Nantik na. Tayo dyan. Wala akong basyon ngayong araw. Hindi bago ako. Sama Puro sa bago. Oo, ano. Nabi na ito. Wala, no? Effective na panakot to pala, no? TTP. Yan. Wala nga. TTP. Yeah. Concept. Kasi masarap pag pinakain. Brother, good morning. TTP. Hello, Sir Chai. Tagasong ka? Rinig po ba ako? Hindi ka talaga. Tagasong ka, brother. Ayun, question lang, Sir Chai. Mas okay po bang mag-invest sa stocks yung nag-earn through dividends? And mas maganda po ba siyang parang retirement fund or pang passive income po? I will say okay siya na passive income in the sense na kapag tumaas yung presyo, maibebenta mo sa mas mahal na halaga. Pero blue chip ka doon. Ang hirap kasi kapag ka pink sheets. Kung alam mo yung pinagkaiba ng dalawa, yung blue chip, ito yung mga pinakakilalang kumpanya. Yung mga pink sheets naman, yung mga kilalang kumpanya, SMDC, PLDT, Jollibee Foods Corporation, yung mga ganun, okay yun. Ang pink sheets, okay din naman, volatility-wise. Volatility, ibig sabihin yung paggalaw ng merkado. Pero ang problema mo nga lang, sobrang high risk ng mga pink sheets. To the point na mas malaki pang porsyento na malugi ka kaysa kumita ka. Kung papatagalin mo yung pera mo, I strongly suggest mag-blue chips ka. Pero malaking pera ang kailangan mong i-invest para masabi mo pwede mo nang gawing retirement fund yun. Ang pwede mong gawin, yung katulad ng strategy na ginamit ni Andy Garawi dito sa Project 100 niya, ang tawag doon, cost averaging. Peso cost averaging. Ang konsepto ng peso cost averaging, every time na bumababa yung presyo, bumibili siya. Tapos, diaakat yan, diba? Baba ng kapiraso, bibili siya rito. At ulit, baba ng kapiraso, bibili ulit siya. At ulit, baba ng kapiraso, bibili ulit siya. Ganun lagi nagawa niya, tuloy-tuloy na ganun. Kasi over time, paglipas ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, lagi kang panalo doon pagdating sa dulo eh. Pero it will take some time, gaya na sabi ko, it will take some time. Matagal na proseso yan. Pwede mo doon ilagay ang pera mo, pwede mo rin ilagay ang pera mo sa lupa na tumataas pagdating ng panahon, tumataas ang presyo pagdating ng panahon. Pero you have to have a certain level of risk management na hindi pa pwede na lahat ng pera mo doon mo ilalagay. Kailangan mo ng cash on hand. Kasi di mo naman alam eh, minsan naglalakad ka sa kalsada, nagtapilok ka, nabalibinti mo. Kailangan mo labas sarili mo sa ospital. Yung mga ganun, kailangan mong pagandaan yun eh. Tapos, syempre, yung mga pang-araw-araw, o yung, alam mo, yung tsamba lang na wala ka namang ginawang masama, nag-rent sa trabaho, natanggal ka sa trabaho, yung mga ganun, kailangan mong pagandaan yung brother. So, hindi pwedeng lahat na pera ilalagay mo sa stocks, lahat na pera ilalagay mo sa lupa. Yun ang masasabi ko ron in general. Okay yung stocks, basta blue chip ka. Pag pink sheets ka, delikado. Okay lang yun kung swing trader ka o day trader ka, baka, I'm not suggesting it, pero baka gumana.
Pero kung maglo-long term ka, tapos gusto mong gawing parang retirement fund yung stocks mo, I always strongly suggest diretso ka sa blue chip. Yun ang suggestion ko, brother. Follow-up question. So parang mas okay po sa stocks, Sir Choi, kesa dun sa mga parang insurance company na nag-offer ng for retirement. Ganun. You're comparing apples to oranges, brother. Hindi mo siya mapapagkumpara sa ganung angulo. Kasi, pwede mong sabihin, okay, sige, blue chip yan. Pero every now and then, bumababa pa rin naman ang blue chip. You're comparing apples to oranges. Ano ibig sabihin? Hindi ko naman alam kung anong klaseng insurance yung tinutukoy mo at hindi ko rin alam kung saang blue chip stock ka mag-i-invest. Kung mapapag-usapan natin yung personal, tapos ilalatag mo sa akin yung detalye na nasa isip mo, makakapag-suggest ako. Pero sa ganun, hindi ako makakapag-suggest kasi very general. Maraming iba-ibang klase ng insurance. Merong insurance na katulad ng full, merong insurance na parang, alam mo yun, naka-invest yung pera ng insurance company sa maraming mga blue chip stocks na, anong tawag doon, brother? Yung parang common fund, parang ganun ang dating. Nakalimutan ko anong tawag dun eh. Basta yun na yun. Yung ganong konsepto. Merong mga ganon na pag nilagay mo yung pera mo sa insurance, sila nang bahala mag-trade ng stocks kasi tinitrade yung stocks tapos may dividendo ka. May makukuha ka. Pero hindi ko alam kung anong insurance yung tinutukoy mo at hindi ko rin alam kung anong coverage ng insurance yung tinutukoy mo. Hindi ko rin alam kung anong mga stocks ang bibilin mo sa stocks market. So ang sagot ko sa'yo, hindi ko masasagot ng diretso, you're comparing apples to oranges. I see, Sir. Ayun po. Si Sir Chai. So, may bala ko rin po parang okay po ba yung business na day trading? Slowly, ma-migrate po ako sa day trading. When employed as a day trader. Okay po ba yung ganun approach, Sir Chai? Hindi ko masasagot din ng diretso. Kasi hindi ko alam kung ano strategy mo for day trading eh. Kung scalper ka lang ba o trading the news ang ginagawa mo o technical analysis ang ginagawa mo, fundamental analysis ang ginagawa mo, hindi ko alam kung ano strategy mo, brother. So hindi ko masasagot in general. Ang masasabi ko lang sa'yo, yung isa sa mga pinaka-effective na strategy sa stocks, tawag nila peso cost averaging. Yung konsepto ng peso cost averaging, mahabang panahon ang binibilang nun. Tapos bili lang ng bili yun. Bili lang ng bili. Bili lang ng bili. Ganun yung konsepto. Kasi in the long run, sa loob ng 5 taon, most likely, panalo ka pa. Parang katulad ng ginagawa ko ngayon sa pera ng Project 1. Gusto ko nga ilabas sa inyo yun eh. Kasi yung pera ng Project 1 ngayon, yung 200,000, gusto pera ng Project 1 kasi nasa 600,000 yung pera ng Project 1. Merong area sa GCash na pwede kang mag-invest sa stocks market. Yung 200,000 ng pera ng Project 1, in-invest ko doon. Ngayon, yung 100,000 muna inuna ko. Bale, ang in-invest ko doon, doon sa isang area, 83,000. Ngayon, tumubo na siya, naging 91,000 na yung pera. Tapos, yung dun sa isa pang area, 20,000 lang in-invest ko. Ngayon, naging 21,000 na. Tapos, dun sa isa sa mga pinakamalalaki na kumita, nag-invest pa ako additional 100,000 dun. Ang effectivity niya sa 8. So, from there, dun pa malalaman kung ano yung kikitain. Ngayon, overall, hindi ko masasagot eksakto yung tanong mo sa akin eh. Ang dahilan kasi there's just so many factors to consider, brother. So mapapag-usapan na personal yan, one-on-one, baka sakaling matulungan pa kita dyan. Pero kung nasa live tayo, hindi ako makakapag-suggest in general, rather, very specific. Ang dahilan kasi pag nag-suggest ako ng specific sa inyo, it's parang ang dating na rin, nagiging, anong tawag doon, brother? May bagong batas dyan na bawal kang bawal kang mag-advise pagdating sa stocks at saka sa Bitcoin. May bagong batas niyan eh. Bawal kang mag-advise. Kasi hindi ka naman licensed broker, hindi ka rin advisor. Ako naman,
Hindi ko mabibigay sa specifics, brother. Kasi baka mamaya magkamali ang mga tao, akala nila dahil ako ang nagsabi, alam mo naman, very credible ako sa social media. Baka biglang mag-invest dun sa kung ano man yung sinabi ko, yung mga tao. Tapos ang worst case scenario niyan, takina biglang bumaba, kasalanan ko tuloy. Ayoko magkaganon. Kasi kaparehas halos ng religion yan eh. Hindi ko naman alam kung ano gagawin ng mga tao sa loob ng religion. Hindi ko rin alam kung ano gagawin ng mga tao sa loob ng stocks market in general. So, hindi ako makakapag-suggest ng kahit na anong very specific. Ang masasuggest ko sa iyo, brother, aral ka muna ng marami. Aral ka muna ng marami. It will take some time. Probably a year or so. Kasi ako, nag-aaral muna ako, 2 taon muna eh. Sinaga ko muna, 2 taon muna ako, aral lang muna ng aral, aral lang muna ng aral. Tapos barya-barya lang muna yung nilalagay ko. Aral ka ng marami. Tapos ikaw na rin sa sarili mo, hindi mo na kailangan magtanong sa akin. Aral ka muna ng marami. Yun ang masasuggest ko. 2 taon ko munang inaral yan. Yung stocks, yung foreign exchange. Bago ako naglagay ng totoong pera dyan, tapos barya-barya lang muna. Barya-barya. Tapos hindi pa pwedeng, Pilipinas, walang, ang masasabi ko sa inyo in general, walang instant. There's no such thing as fucking instant na parang bigla na naging milyonaryo. Huwag ka maniniwala sa mga putang inang nagsasalita sa social media na nag-invest ka ako sa gold, bigla ako yumaman, kaya akin na pera nyo, invest natin sa gold. Nag-invest ako sa stocks market, bigla ako yumaman, akin na pera nyo. Nag-invest ako sa Bitcoin, bigla ako yumaman, akin na pera nyo. Pag sinasabi ng tao, akin na pera nyo, nakabotang ka naman, mas malamang na scam yan, diretsahan. Mas malamang na scam yan. Pag ito, hinihingi ang pera ninyo at nagpapanggap na yumaman siya sa stocks market o sa market in general, tangina mo, yumaman ka pala sa market. Anong gagawin mo sa pera ng ibang tao? Di magpayaman ka, gamit mo sarili mo strategy, unggoy. Ba't kailangan mo yung pera ng ibang tao? Utang inan ka mga tao na to. Ang dami scammer sa social media. Ingatan yung sarili mo sa ganun. Huwag niyo kakalimutan. Papaalala ko lang uli sa inyo. Pag hinihingi ang pera ninyo ng isang pirasong tao, mas malamang na mas-scam kayo niyang hayop na yan. Siguro kung pagkakatiwala nyo sa katulad ng GCash, ganun, baka may pag-asa ka pa. Pero kung papagkatiwala mo sa tao, individual lang yung kausap mo, putang ina. Mas malamang na hindi na bumalik sa iyo in-invest mo. Fly lalo na yan. Yun masabi ko rin, brother. Follow-up question. Yun lang po sa Chay. Siguro pagka pumunta po ako dyan sa DOMSA, matatanong ko po ng mas malalim. Ayun lang po. Maraming salamat po sa Pag-usapan natin yung specifics kapag magkaharapan tayo. Meron pag-usapan kasi kapag ganitong live kasi baka akala ng tao, sinasabi ko, mag-invest kayo sa ganong kumpanya. Wala akong sinabing gano'n, mag-invest kayo sa anumang kumpanya. Kahit nga sa akin, wala naman ako ini-investment sa inyo. Okay na? Okay na po, Sir Chay. Ayun lang po. Maraming salamat po. Thank you very much, brother. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye po. Kenji Galardo. Good morning, brother. Ako na ba? Ito na. Tagasang ka. Sa taga-Cavite. Si Kenji nga pala, lagi ako nandana sa Donsa eh. Pupunta ako lagi. Ayos. Salamat, brother. Ano tanong mo? Attorney yung tanong ko eh. Para kaya po rin daw. Pwede ako. Titinga pa ako. Kasi nakita ng mga tao yung kapatiyan mo eh. Sige po, magandang umaga po. Ano sa'yo? Ano po ito eh, tungkol sa sa bahay at lupa. Kasi, Okay. acquire po ako ng bahay at lupa. Ano po siya eh, sa pinsan po ng ang may-ari. Pero ang nakapangalan po kasi yung tiyahin niya. Ngayon po yung tiyahin niya. Matay na yung tiyahin niya. Okay. Patay na yung may-ari, yung nakapangalan. Ngayon po. Yung dalawa yung nakapangalan sa titulo. Bali yung asawa ng tiyahin. Ng tiyahin. Asawa ng tiyahin at saka tiyahin. Yung mag-asawa, okay? Yung mag-asawa. Patay na po ba parehas? Yung babae po, yung tiyahin po. Yung tiyahin lang. Okay, sige po. Tapos, sige po. Ano po ang tanong niyo, sir? Ang tanong ko po kasi yung asawa po niya is missing. Matagal na po eh. More than 6 years na eh. Ano yung asawa niya, yung lalaki, matagal na? Matagal na pong nawawala. Hindi nagpapa... Kasi naghiwalay po sila dati.
Okay. Sige po. Okay, nagets ko na. Ano pong gusto niyong liwanagin? Ano pong tanong niyo po? Yung ano po yung magandang proseso para kasi po kailangan namin ma-acquire yung titulo eh. Ang nagiging problema po kasi yung wala natin. Gusto niyo mabili? Gusto niyo mapunta sa inyo yung lupa? Ganun ba? Mabibili? Ganun po ba? Ganun. May anak po ba yung tsahin? Meron po. Yun po yung pinsan ng asawa ko. Okay. Ganito po gagawin natin para mapunta po dyan sa... Ilan po yung silang kakapatid? Yung anak? Isa lang po. Okay. Ganito po gagawin natin, sir, ha? Unang-una, dapat po yung anak, pupunta ng korte. So, ang sasabihin doon sa korte, yung kanyang tatay na nawawala ay pinipresume dead. Ipinagpapalagay po na patay. Para po ang mangyari, kung mapakita nung pinsan niya na pinipresume na patay na yung tatay o yung isa sa may-ari, then, by law and succession, mamamana po yun ng anak. Yun yung pinsan. Pagkatapos po ng pinsan, pwede na po siyang mag-execute ng affidavit of sole heir. Tapos, pwede niya na ngayong ibenta yan sa asawa mo. O pwede na niyang ma-acquire yung property. Dahil yun na yung proseso po. Actually po, nabayaran na kasi namin. So, ang problema din po kasi yung pinsan niya po, is wala na po sa Pilipinas, nasa Canada na po. Sir, kahit nasa Canada po, pwede mag-execute ng STA, tapos kukuha ko ng abogado, kahit hindi po siya dumating, okay lang po yun. Alam na po gagawin ng abogado yun sa korte. Pero yun po yung basic na rule ang kailangan. Declare mo na yung tatay na presumed dead dahil hindi na mahanap. Pag na-declare ng court, o sige, pinagpapalagay natin patay yung tatay, automatic by law of succession, namana ng anak. So yung anak, mag-execute ng SPA, kung saan pinapayagan kayo magproseso ng transfer, filing in court, yan po yung mga matters. At alam na po ng abogado na kukunin nyo kung paano gagawin kahit wala po yung petitioner. Okay? Ilan po ba? Thank you. Kasi problema talaga kami, baka mamaya biglang magpakita. O yan na po yung solusyon sa problema ninyo. O di ba, na-tsempohan lang po na nanonood kayo at magkasama po kami. So yan na po yung solusyon nyo sa matagal nyo ng agam-agam. Kung may katanungan po kayo, follow-up message nyo lang po ako personally sa aking Facebook page at saka po sa mga nahihiyang mag-comment. Pwede po kayo mag-follow sa aking Facebook page. Pwede po kayo mag-consulta. Pwede naman po. Okay? Thank you po, attorney. Sana po, marami po na napulad po bang aral? Ay, marami po. Lagi po ako nakikinig dyan. Kahit wala po dito yung anak ha, pwede pong gawa ng solusyon yan. Okay? Para po maging na yan. Good luck po. Good luck po sa court case. God bless po. Okay. Thank you, thank you. Follow mo ako. Yun lang. Attorney Ace, Randolph Curado. Pakita natin. Attorney Ace. Ito po, dito po. Ayan, dyan. Sige po. Yan, follow nyo na ako dyan. Lahat kayo 1,000 na nanonood. Madali lang po i-search. Follow-up question, brother. Wala na, Brad. Yun lang. Okay, thank you very much. Salamat po, madami. Thank you. Bye. Ano, pa-flash ako na rin. Kasi hindi kita yun. Ganun ba? Ayan, ikaw ang bahala. Follow niya sa Attorney Ace. Ito yung Facebook niya. Attorney Ace Randolph B. Jurado. 77,000 followers. Attorney Ace. Attorney. Okay. Good morning sa inyong lahat, Pilipinas. Hindi ko pala nakikita rito. Ilang minuto na ba ako naka-live? Paki-comment niya. Ayun, 39 Hindi mo minutes. alam. Araw-araw ko pa naman naglalay, pambili na. Hindi ko alam. Alam, hindi naman ako sobrang techy. Medyo techy lang. Winbad. Winban, good morning, sister. Taga saan ka? Hello. Ayun, wala.
May tanong. Oh. Attorney, okay na po ba naging kaso ng daddy nyo during past administration? Kilala ka. Oy, thank you. Kilala ako na ito ah. Pati pamilya mo, kilala. Oo nga, past administration. Okay naman po. Saan ba? Okay naman po. Nakapag-clearance naman po yung tatay ko. So wala po talaga actually kaso. So yun lang. May clearance naman. Payapa naman po siyang pensyonado na ngayon. Yan po. Tony Ace. Datigan ka sa Hi. pamilya na to eh. Hi, Idol! Hello. Saan lang ka? Pwede magtanong kahit nakain ka? Oo, sige lang. Hindi naman ako maarting tao. Lagi ako nanonood sa ano mo, sa mga vlog mo. Ang tanong ko lang po, paano kaya kami makapag, dahil sa sahod namin, each 400 lang, 12 hours pa kami. Paano pa kaya kami may karapatan po ba kami mag-declare sa labor? Magreklamo? Maganda to. Kaya Tony Ace to. Tony, 400 ang sahod, 12 hours ang trabaho. Nagtatanong siya kung may kalapatan daw ba silang mag-request sa labor. Ilan po bang empleyado kayo? Siguro hindi kami umabot ng 10, nasa 7-6 lang. Oh, ayan po. Pwede naman po actually. Pwede kayo pumunta sa labor. Maaari pong hindi kayo pasok doon sa minimum. Basta kasi may mga requirements po yun, ma'am. Example, dapat may certificate ka from the barangay na ikaw ay isang micro-business. Tapos nire-report po yun sa DOLE. So kung hindi po siya nakapag-comply doon, pwede niyo pong ireklamo yan doon. Para mabigay po kayo. Baka mamaya po, hindi natin alam, itinatago. Again, maaari po, ito ay base lang sa statement. Baka maaaring hindi niya lang dinideclare na marami pala siyang empleyado. And then, you are entitled sa minimum wage. So yun po yung pinaka-the best doon. Pwede niyo pong patawag siya sa DOLE para siya po yung mag-disclose, magpapakita ng mga kaukulang dokumento na ako po ay exempted na magbigay po ng minimum wage. Kasi ito po yung mga requirements under the exemption. Yun po yun lang. Pwede niyo pundalin sa DOLE at sa DOLE po, checklist lang yung mga yan. Kailangan po ba, sir, ilang empleyado kami ang magreklamo para Kahit isa lang ma-aprubahan po. kami? Okay lang po yan, ma'am. Wala pong pinipili ng dami yan, ang DOLE. Yan po ay napakabait at napakabuting ahensya na para talaga sa mga manggagawang Pilipino. Hindi na po kailangan, hindi na po ako hanapan po ng requirements or ano. Ma'am, magdala po kayo ng ID, magdala po kayo ng payslip kung meron. Kung wala po, ma'am, wala naman tayong magagawa doon eh. Basta pumunta po kayo doon at pwede po kayong i-assist. Kahit gwardiya lang po, magaling na po doon. Okay po. Thank you Yes, po. ma'am. Yun lang po, Idol. Thank you. Ayan, yun na. Program sa kanya yan. Follow-up question, sister. May follow-up question ka pa? Ayun, sana. Nawala na siya ng kusa. Winban? Ayun. Winban. Taga saan ka? Hello, brother. Taga-Antipolo po. Sorry, nasa bitindahan kami. Kapit-bahay lang. Okay. Ano tanong mo? Apo. Actually, regarding din po ito sa lupa. Kasi yung sa kabila, di ba kanina, may titulo doon. Ah. Nagpuputol-putol na siya sa ayos ng signal. Nawala ka. Paayos ng signal, sister. When ba nawala ka? Sorry, nawawala. Ito na. Ayan. Sige, tuloy. Ayun po, baling nabago kasi yung pangalan doon sa assessor. Tapos kumuha kami ng tracer nung lot number na yun. Wala po doon. Tony, lupa din daw. Sige po. Wala po yung pangalan ng lola ko doon sa tracer nila. Saan po? Wala po yung pangalan ng lola mo saan? Sa tracer. Sa tracer. Tracer ng lupa, okay. Ngayon, Opo.
Ngayon, wala pa naman, unapplied pa naman, wala pa naman talaga siyang titulo. Ngayon, nagkaroon daw sila ng bentahan. May deed of absolute sale sila, 1975 pa. Tapos, so, bali parang 57 years na hindi sila nagpapatitulo. Bakit kaya? Hindi rin namin alam kung bakit. Ngayon, kino-contest namin, pwede po ba kami mag-adverse claim po? Kasi sabi daw po talaga ng lola ko sa mama ko, sa magkakapatid, wala daw pong binibenta yung lola ko na lupa. Wala siyang pinipirmahan. Okay, adverse claim tayo. Pupuntuhan natin ang adverse claim. Para po sa mga manonood natin, ang ibig po sabihin ng adverse claim ay meron po kayong lupa na papaano take mo sa Registry of Deeds para hindi po basta-basta mabenta or kung maisasalin yung lupa, dadaan pa po ng korte. Ganun po yun, hindi po basta-basta. Para po sa mga manonood natin, gusto nating turuan sila, educational. Going back po sa topic mo, gusto mo magpa-adverse claim. Ma'am, number 1, paano ka po magpapa-adverse claim kung wala naman parang lupa tayong pag-uusapan? Walang titulo. Saan po ididikit yung adverse claim? Okay. Di ba? Hindi yung pina-register mo eh. Di ba? Ang adverse claim po ay ina-annotate po yan sa titulo ng lupa. So, paano ka magpapa-adverse claim kung hindi po ina-apply ng lola nyo ng titulo? Opo, hindi po So, nila ano dapat natin gawin, ma'am? Ito po, i-explain na lang natin. Ano po ba ang dapat nyong gawin? Number 1, ma'am, dapat nyo pong mapatituluhan yan administratively. Pwede po kayong mag-check sa DENR or sa DAR. Depende po sa lupa. Ano po ba? Agricultural? Opo, agricultural po. Kung agricultural po yan, ma'am, pwede po kayong pumunta sa DAR para po humingi ng requirements para po magkaroon yan ng title. May checklist po yan doon. Yun po yung the best. Kasi kung sila, merong hawak na sabihin natin, deed of sale, allegedly ma'am, paano ka magbebenta ng lupa kung wala kang titulo? Paano yun? Tuturo mo lang, ito pong lupa ko. Ano ang lupa doon na binibenta mo? Specific. Ganun po ang law on contracts. Ang pinag-usapan natin dito ay batas sa kontrata. Pag batas ng kontrata po, meron po tayong 3 requisites. Consent, object, and consideration. Consent, meron. Object, anong pinag-usapan natin? Anong lupa? In particular. Or consideration, anong halaga? Kung wala po silang mapakitang kontrata or deed of sale, pwede mong ipagpalagay, ma'am, na wala talagang deed of sale. Kasi di ba, kayo yung unang nag-cultivate doon, kayo po yung unang nagsasakop, nag-occupy. So, maganda pong gawin, ma'am, ma-establish nyo yung taga, kayo nag-occupy doon, kayo po yung nag-harvest, kayo yung nag-cultivate sa lugar na yan, for how many years? I-apply nyo na po sa may DAR or sa DNR, Concerned Government Agency. Checklist lang po yan. At baka sa inyo pa po ma-award yan. O sunod-sunod, attorney question lang po. Alam na naman, basahin mo. Ito tagabasa. Ako tagabasa. O ma'am, follow nyo lang sa Facebook ko. Ha? Okay, follow ko. Salamat po. Kasama ko yan. Alam ko na gagawin niyo. Thank you. God bless. Attorney, question lang po. Alam ko po priority ang solo parent regarding sa leaves. With regard sa bata, totoo po ba na performance-based po ba para ikaw ang ma-priority? Kahit birthday ng anak ko, most of the time, the client business need daw po. Totoo po ba na company prerogative pa rin pa siya? Company or management prerogative. Under the law po, ang solo parent leave ay hindi po yan yung priority. Wala pong yung specific dyan ang batas natin when it comes to leave. Sa maternity leave ba, sa paternity leave, sa solo parent leave. So ngayon, dapat gumawa ng scheme or rotation kung sino mag-duty ng araw na yun. So provided, syempre, may ample time ka na nag-a-apply ka ng leave. Nang ganun po. So wala po yan sa priority or sa performance-based. Kasi hindi naman po yan in-specify sa batas na dapat may ganitong requirements. If the law is silent, neither do I. Neither do us. Ibig sabihin nun, kung ang batas ay hindi naglagay ng requirements, so hindi rin kami obligado o wala rin kaming karapatang maglagay ng additional requirements. Okay? So, going back doon sa pinag-usapan natin, pwede po yan i-grant sa inyo na wala pong qualification. Kung mag-leave ka, mag-advance na mag-apply ka ng leave para magkaroon ng rotation kung sino mag-duty ng araw na ikaw ay nag-apply ng leave. Dapat ganon. Kung hindi naman, kung sa tingin mo dapat mo, ipaglaban mo, you can go to DOLE, nearest DOLE, or ang tawag natin dyan, Regional Arbitration Branch ng DOLE. Yung sumasakop sa opisina mo, sa lugar ng opisina mo, walk-in lang po yan, checklist lang po yan doon. Okay? Wala pong qualification ang yun, sa performance-based, ang solo parent. Siyempre, provided solo parent ka, ha?
Pero kung sa performance based or priority, rotation na lang po yan kung sino po ang papalit during your leave. During your requested leave, ha? Okay? Okay po, ayos. Alam ko talaga po. Ako, 3 tip ko sa inyo dyan. Una, galingan mo sa trabaho. Pag magaling ka sa trabaho, you are more likely pag-pick yan. Pangalawa, tropahin mo, boss mo, sinong tangayin po, tangin ng, alam mo, inaaway mo, boss mo, tapos iniisip mo, pagbibigyan ka, priority ka pa, ulo po. Tropahin mo, boss mo. Pangatlo, tropahin mo, pati mga kasama mo sa trabaho. Kasi minsan, may mga pagkakataon, yung araw na nakapag-leave ka, minsan meron na unan na sa'yo dun eh. Ngayon, pwede ka mag-request change lang. Palit kayo ng araw ng leave. Ganon. Yun ang 3 tip ko sa inyo. Dagdagan ko ng pang-apat. Pangapat, go. Tropahe mo yung asawa ng boss mo. Isumbong mo doon. Sigurado yun. Lalo na. Patay. Ilaglag Ayan, mo. noted daw. Ilaglag mo. Ano yun eh? Last option na yun eh. Pang-blackmail yun eh. Balot mo na. Jan Santad. Bilang ka tao? Sabi niya ko kayo. Last na to, Jan Santad. Yeah, man, last 2. Ah, sarap. Napakasarap. Grabe, okay naman to. Hindi niyo ba itong robot na dito? Hindi yan, tao yan eh. Ito. Hindi ito. Yan. Dilog na. Hindi mo na kaya ako. Tapos take out na lang lab. So, kain namin sa AI. Makaramdam ko bloated ako. Pakain ko sa AI. Marami ko nakakain. Alam ko kain. Okay ka lang doon. Kung may lagi ka nagsishare, nagko-comment ha. Kahit wala akong ginagawa, magko-comment ka lang. Follow nyo pala, Attorney Ace. Attorney Ace Randolph Vio Randolph. Ayos ang combination nyo mga sir. Sabi ni Aladdin. Salamat. Aladdin. Aladdin eh. Aladdin. Yung mapakita mo, Ano Aladdin. po diskarte? May sari-sari store ka po sa inyo after a month or years, ang dami mong kalaban sa sari-sari store. Kumbaga, baka na-inspire siya sa lakas ng tinta mo. Salamat. Ganyan din yung nangyayari sa akin doon sa Project 1M. Kung nakikita nyo, dami ko kompetensya doon, di ba? Ginagalingan na lang namin. Kami pinakamagaling doon. Kami may pinakamagaling na salesman, kami may pinakamasarap na sinigang na baka, kasi alos wala namang sinigang na baka ron. Kami lang din may pinakamasarap na sisling na baka, kasi alos wala rin sisling na baka ron. Bibigay ako ng tip din. Magbibigay din ako ng tip. Hindi ba na ako negosyante? Yeah. Na-inspire ko sa mga tanong ang gaganda. So, anong gagawin mo? Dapat meron kang advantage sa mga kakompetition mo. Yeah. Sa competitors mo. Puro kayo, sari-sari. Sari-sari store. Yan. Ang gawin mo, syempre, dapat habang natitinda ka, sinasayawan mo, kinakantahan mo, di ba? Kasi siyempre, bibili ka, tapos ganda ng boses, talagang babalikan mo doon. Abogado ka talaga. Di ba? Meron Lagi kang, nakakahanap. may premium ka, may premium. Kumbaga, kaysa kung pantay-pantay lang kami ng 150, may magandang boses doon, pupunta ka ron. Hindi, bakit ito tip lang, hindi naman bago to eh. Oh, Bakit merong mga sexy babae na nagbebenta? Saan ka bibili? Saan ka bibili? Doon sa ordinaryo lang o doon sa may pinapakitang marami pa? Sa lalaki din, ganun din sa lalaki. Di ba nga, nagko-komento ka lagi doon, palabas. Sino yung palabas ng ganun? Magbebenta, di ba? Sa lalaki din naman, syempre, kung bibili ka lang sa ordinaryo itsura o sa gwapo. Di ba? Kaya dapat magpagwapo ka. May advantage. Pag may bibili sa'yo, pabili nga akong minsan. Alim ba dyan sa mga yan? Yan. Parang doon romantiko ka. Okay, naka-necktie ka pero wala kang pangloob. Necktie na nakasabi. Di ba? Para unique ka. Ang lala. Pero at least sabi ko, so you have to find your advantage or uniqueness sa competitors mo kasi yun yung babalikan sa. Bro, bakit laging may issue prime water? Hindi ko na masasagot yung ba't may issue prime water. Hindi ko kami naka-prime water eh. Nabasa kami. Hindi ko alam ba't lagi may issue. Tanong sa kanila, may tanong dito, ba't lagi daw may issue prime water? Ako, hindi kami dikit ng pamilya yun. Wala akong connection sa kanila. Simple tao lang. Ako naman, nasagot ko naman doon sa tabi-tabi yung mga tindahan. Ano yan eh, maglalabanan kayo dyan eh. Kadalasan, labanan dyan. Bababaan ng presyo eh. Hindi na uso yung price war. Hindi, magkakatabing tindahan. Within the location lang to, within the vicinity. Pwede kang lumaban ng ganon. Kung ang masasabi ko, pwede kang lumaban ng ganon. Kung meron ka makukuha mababang supplier, that's even better.
hanap ng supplier regular, hanap ng supplier regular, hanap ng supplier regular. Isama mo na rin pa at the same time na dapat tinotropa mo yung mga kapitbahay mo. Para, kumbaga, mas mahal man konti sa'yo, mas mura sa kabila, eh dahil gusto ka nila, sa'yo pa rin sila bibili. Loyalty, kumbaga, loyalty. Dapat malaman ninyo ngayon kung paano gumagana loyalty. Ganon kasimple yun. Kakausapin mo regular ang customer mo, siguraduhin mong regular din silang, pumipr ka sa kanila. Ayan, importante yan, sobra. Sobrang importante yan. Yun, sobrang practical no. Di mo na kailangan maglabas pa ng tangang susod, dede. Hindi mo na kailangan. Hindi na kailangan yun. Kahit hindi ka pogi, basta ikaw ang paborito ng mga kapitbahay nyo, sa inyo pa rin babalik. Ka, nagiging close. Tapos, syempre, obvious naman, may mga malalaglag na customer every now and then. Eh. Kasi, syempre, mas mura sa kapitbahay. Eh. Pero kung, alam mo yun, kung tropa ka ng lahat, sa'yo pa rin babalik yan, sa'yo pa rin bibili yan. Parang katulad lang din sa amin, di ba? Ang dami na namin regular customers, kahit nung panahon na bumabagyo, kahit paano, brother, nakakapat na libo pa rin yun, kahit nung bumabagyo. Hindi, kumbaga, average namin sa isang araw kapag talagang mahina, nasa mga 13,000. Ano? Pero hindi ano yun, hindi neto yun. Ano yun, benta. So, gross yun, gross. Ang average namin, nasa mga 13. Pero, nung mga panahon na bumabagyo, dahil regular customers, yung mga katabi ko, swerte na maka 2,000, 3,000, kami nakaka-4,000, 5,000, umabot pa ng 7. Kasi nga, may mga regular customers na. Ayan. Lynn Flores. Sabi na Prince yun, nag-live din si Idol. Pasensya na kayo, medyo hindi ako nakapag-live nung mga nagdaang panahon. Kasi may mga bagay akong inaayos, may mga bagay na inaayos kaso. Wala si Lynn Flores. Uy, sino nagbayad? Ako ang nagbayad eh. Tagal mo. Nung pa yung taong bayan, kasi sa akin. Nilibre ako ni Attorney Ace. Maraming salamat, Attorney Ace. I love you, brother. Hindi totoo yan. Libre ako ng pagkain. Pinapanggap mo pa eh. Kumita ka sa 700k na. Wala pang 700, 600 may kita. O, di, ikaw na maraming pangbayad. Ay, Panginoon yun. Pero yung taong bayan yun eh. Hindi mo gagalaw. Bigyan mo sa akin. Pera nga ang taong bayan eh. Tapos pag may mga nakakasuhan dyan, ipinantis mo. Ako kunin ng lawyer. Okay. Wala na, okay na. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal. Huwag kang kalimutan Attorney Ace. mag-follow sa akin. Yeah. Follow nyo, Attorney Ace Randall V. Urado. Isa sa pinakamalulupit na abogado ng Pilipinas yan. Uy, grabe naman. Thank you. Okay, top 10 yan, top 10. Top 10 yan. Tapos pinato ko ng BIR mo. Top 10 mo Hindi, top 10 yan sa mga malulupit na mataas ang grade. Mataas ang grade. Hindi maraming pera, mataas ang grade. Mataas na ako sa bar. Mataas ang grade. Na top 10 yan. Kami yan. Sabi ko